jurisdiction niya mga yan. So, bibigyan mo kayo ng tatlong reason kung bakit walang jurisdiction. Yung unang reason, yan ang teorya ni Digong na sinasangayunan ko. Yung pangalawang reason, yun ang teorya ko. Yung pangatlong reason, yun ang teorya ng Rome Statute. Kahit yung teorya nila, lumalabas na wala silang jurisdiction. Ano yung unang teorya ni Digong? Sabi niya, walang jurisdiction sa akin yan. Kasi, yung treaty, yung tratado na pinasukan natin, hindi yun na ilathala sa official gazette. Ano ba yung treaty? Yung treaty, kasama tayo sa International Criminal Court. Yung International Criminal Court, yun o ay nilikha ng batas. Ano yung batas? Rome Statute. Yung Rome Statute ay isang international na batas na gawa ng lahat ng mga bansa. Sa ating saligang batas, makinig kayo, ito importante ito, ito yung teorya ni Digong na sinasangayon ako bilang abogado. Sa ating batas kasi nakalagay doon, bago mo tanggalan ng kalayaan, kapangyarihan, at ari-arian ng isang tao, mamamayan, magresidente man o dayuhan dito sa bansang ito, kailangan bigyan mo ng due process. Ano ibig sabihin ng due process? Kailangan malaman niya bakit mo kinukuha ang kalayaan niya, kinukulong siya. Bakit mo kinukuha ang buhay niya, bakit kinukuha ang area niya. Kailangan bigyan mo siya ng pagkakataon, ipagtanggol niya sarili niya. Walang abogado ang gusto niya. Yan ang due process. Ngayon, paano mo mabibigyan ng due process? Kung yung ipapasa ng Kongresong batas, sasabihin ng batas, lahat ng mga mamamayan na gumagawa nito, pag ginawa niyo ito, kulong kayo. Hindi sila elektrika kayo. Yun ang batas na yun, para tayo pumasok sa batas na yun, kailangan malaman natin, di ba? Pag hindi natin alam, bakit ba? Hindi namin alam na may batas, tapos pupulong nyo kami. Kaya, ang saligang batas, sinabi, hindi, kailangan may due process. Kaya yung Commonwealth Act 638, ang sabi, lahat ng batas, lahat ng pinasa ng Kongreso, kailangan ilathala sa official gazette o sa newspaper ng general circulation. Pag hindi nyo nilabas yan, sabi ng Civil Code at ang Commonwealth Act, walang validity yan, walang buhay yan. Okay, sabi ni Digong, paano magkakaroon ng jurisdiction yan? Yung Rome Statute na lumika sa inyo, hindi naman nalathala sa official gazette nung maratabi ka ng Kongreso. Bakit hindi nalathala? Sa panahon ni Pinoy. Kasi nakalimutan. Nakalimutan. Kasi dapat, nung may pasa, yung treaty, dapat ibibigay mo sa Office of the President. Yung Office of the President, yung mga subordinate ko, papasok sa official gazette. Yun ang natuklasan ni Digong na hindi pala nalathala. So sabi ni Digong, hindi nalathala bakit pagkakaroon ng jurisdiction mga punyeta sa akin yan? Walang epektibo ang batas na yan kasi sinasabi ng ating saligang batas. Due process. Kailangan nalathala. Number one yun. So nung sumabo po yan, ito ang nangyari. Nag-meeting kaming 7 abogado. Sino yung 7? Hindi ko lang matandaan yung isa, pero 7 kami. Meeting kami doon sa Malacanang, sa loob ng malapit sa bahay niya. Hanggang doon si Presidente, hindi ba abogado si Presidente? So isa na. Yung kanyang Secretary of Justice, si Aguirre, abogado yun, dalawa na. Yung kanyang Solicitor General, si Joe Calida, abogado rin yun, 3 na. Yung spokesman niya, dati,
Si Roque, walang yan yun. Hindi ko kilala yun. Abogado rin. Apat na. Apat na yata, lipang-lima na yun. Ako ang pang-anim. As Chief Presidential Legal Counsel, punong abogado ang presidente. Yung pang-pito, hindi ko maalala ko sila, sa pito kami. Ah, yun! Tama, si Yes. Okay, pito na. Ang sabi ni Digong, dahil sumabog na nga yung ICC, pumapasok, yung-investigan daw siya. Wala yan! Sabi niya sa aming anim kami nakikinig sa kanya. Round table. Mga bandang alas, may ginanong gabi. Kasi wala sa official kasi dyan. Sabi ko kay Presidente, Mr. President, are you sure that you research on this? Na wala sa official gazette? O makinig kayo, mamaya na yung pagkuhan. I need your attention 100%. Mayroon ko magsalita, lalo na namimilipit ako sa kanya. Sabi ni Presidente, yes. Kaya mayapang ako, sabi niya, alam po wala silang jurisdiction. Kung wala sa official gazette dyan, hindi ba na dyan? Unenforceable yan. Sabi yun ng 5 abogado, pito kami, di ba? Mr. President, may jurisdiction sila. Bakit? Eh, meron ng treaty. Kahit pa. Hindi na publish yan. Hindi, kasi yung treaty, hindi naman kailangan mag-publish. Hindi naman batas. Hindi. Basta yung batas, yung treaty, ang loob ng batas. So kung batas ang loob ng treaty, dapat i-publish. Diyan, tama siya. Hindi o, kaya meron ng jurisdiction. Sabi ko ng 5 yun, ha? Hindi ako umimik kasi hindi ako talaga umimik kahit sa cabinet meeting. Kasi araw-araw na ako nagsasalita sa briefing, di ba? Lagi ako nasa TV, sa radio, dahil. Hindi na ako kailangan, mabubuisit pa sa akin mga miyembro ng kabinete. Kikinig lang ako, saka kami yung nagiging. Magkaibigan mo kami, 37, 40 years na yata. So ano na namin ang bitukan ng isa-isa. Sa totoo lang, ako nag-spokes na lang. Sa akala nila, lagi kami nagkakausap. Kasi may briefing eh, may mga issue, kailangan, ano mo rito, anong posisyon mo rito, tatanungin ng mga reporters. Kala nila, araw-araw kami nag-uusap. Ako pala, hindi ko nila alam. Hindi kami nag-uusap sa 5 taon tungkol sa mga briefing. Alam niyo kung bakit? Ang briefing ko alas 9. Natutulog si Digong alas 7 ng umaga. Paano mo makakausap yun? Nag-iising alas 2, tapos na briefing. Kaya hindi kami nag-uusap. Pero wala ho akong sinabi sa briefing na hindi niya inulit sa hapon. Bakit? Kasi kakilala nga kami. Yung ginagawa niya, matagal na namin pinag-usapan nung 2 pa lang kami wala sa kapangyarihan. Lahat na ginawa niya na pag-usapan na namin yun. Alam ko, ang takbo ng utak niya, alam mo ang takbo ng utak ko. Kaya kung anong sinabi ko, yun din ang sasabihin niya sa inyo. Yan ang natatahan. So, yung mga nandiyan sa likod, dami na naman yung chismis. Marami yung oras ng chismisan eh. Ito, importante ito, para alam niyo. Ngayon, hindi pinagpipilitan ng 5 abogado na may jurisdiction. Wala. Mapilit sa 5. Meron. Hindi nga ako mimig, diba? Tinanong ako ni Digong. Yung mga mata niya nagtatanong sa akin. Kasi gano'n kami, titigilan ako rin. Kakaintin. Sabi niya, anong tingin mo sa? Sabi ko, tama yung tsore mo. Pero ito, di ba, talagang may jurisdiction daw. Yung ba talaga tingin niya may jurisdiction? Oo, meron talaga. Walang problema yan. Jurisdiction lang pala eh. O di mag-withdraw. Sa akin o yun. Di kumalas tayo. Yun lang pala problema nyo eh. Di syempre, nagulat yung 5. Ayaw nila. Kasi yun ang kanyang mga abogado eh. Yung kami mga abogado, may kanya-kanya. Ay nag-break kami. Nung nag-break kami, alam yung ginawa ko? Ginawa ko yung withdrawal. 5 pages. Withdraw.
reason, namumuliti ka lang kayo, ganito, kaya. Ginawa ko. Sa ordinaryong papel. In English. Ama nagbe-break. Kami dalawa ni Digo. Nilapitan ko. Andre, kapag kami dalawa, pati na tao. Sa'yo mo. Nasa niya. Okay ito. Pirma, wala. Kung okay sa'yo. Pinirmahan niya. Walang kamalay-malay yung 5 abogado. Hindi ko sinabi. Kinaumagahan. May briefing. Naku, nilabas ko yung 5. Pinaserox ko, binigyan ko sila lahat. Dinagulat sila. Withdrawing from the ICC. Sabi ng mga reporters, Sir, totoo ba ito? Bakit? Duda ka? Ba't sir, ba't ordinaryong papel lang ito? Hindi yung walang office of the president. Bayang officer. Kasi kagabi nga ako, nasa bahay kami, walang staff, walang gumawa niyan. Kayo na ang gumawa? Kinahin ko. Sino ang gumawa, sir? Sino ba nakapirma? Pirma ba, kanino? Kailangan niyo pirma? Opo. Kanino? Presidente. O, ba't ako tinatanong kung sino gumawa? Kaya tayo nag-withdraw. Iyon ang istorya. See? Sa akin mo yun. So, dalawa lang reason. Walang jurisdiction kasi hindi naman na natala sa OG. Pagpalagay mo na nilathala nyo pa, wala na rin jurisdiction kasi kumalas na kami. Yeah? Pangatlo, sabi ng ICC, teka muna. Diyan sa loob ng Rome Statute, nakalagay dyan, kahit kayo mag-withdraw, kahit kumalas kayo, pag nasimulan na namin ang investigasyon laban sa reklamo, meron kayong residual obligation, meron kayong obligation na mag-cooperate sa amin. Yun ang dahilan nila. Pati ang Korte Suprema, nabola nila doon. Kaya nung question ng isang senador dati, na ang tanong kasi noon, kini-question nila yung withdrawal. Sabi na, hindi pa pwede mag-withdraw ang presidente nang walang ratification ng Senado kasi nang pumasok tayo dyan, na-rectify. Kaya dapat senador, ang mga senador, kailangan approve din. Sabi ng Korte Suprema, hindi! Ang presidente, ang chief architect. Hindi yung argumento. Kung ang chief architect yan, kailangan ng Senado. Pwedeng mag-withdraw sa ICC. Kaya lang, yan ang obiter dictum. Ibig sabihin ng obiter dictum. In passing na, hindi naman yun ang issue pinag-usabi. Pero ang Rome Statute, hindi pa masyadong napag-aralan. Nakalagay doon may residual obligation. Pag nag-umpisa sila ng investigasyon bago kumalas. Kaya yun ang desisyon niya na ginagamit ng mga kalaban. May decision board. Pero, ang hindi yun nilalang, pinag-aralan ko yung statute Ang nakalagay mo doon, totoong sinasabi yun. Pero ang tanong, nag-imbesti ba kayo ng formal bago kami kumalas? Sabi nila, anong inimbesti kayo? Ang record, nagpapakita, nahuli kayo ng formal na investigasyon, yung special prosecutor. Noong September of 2021, kumalas kami ng 18. Naging effective noong 2019. Nag-file kayo ng permiso, binigyan kayo ng ICC ng 21. Paano naging pasok kami? Hindi, nag-imbestiga kami. Ang investigasyon na sinasabi niyo, ito, importante ito. Yung investigasyon na sinasabi niyo, preliminary examination. Bakit kayo nag-preliminary examination? Nang nagtitimanda kay Digong. Kasi, ang ICC bago pumasok sa mga miyembro, kahit ang miyembro ka, hindi pa sila papasok. Meron mong tinatawag na complementarity rule. Ano yung complementarity rule? Sabi doon,
Kasi, yun ang jurisdiction na tinatawag. Jurisdiction sovereignty yan. Yun ang katutubong karapatan ng isang bansa. Kasi malaya tayo eh. Walang dapat makialam sa jurisdiction natin. May sarili tayong gobyerno. May sariling sistema legal. Di ba? Pero, pag hayaan mo makapasok ng isang bansa, pumapayag ka, sinusuko mo yung sovereignty. Yun lamang yung complementarity rule na tinatawag, yun lamang ang exception to the rule na absolute ang sovereignty. At kaya naman binibigay dahil nga, sabi ng mga ibang bansa, ang problema, hindi namin mausig yung mga walang nangyari rito. Wala kaming kakayahan. Kung may kakayahan man kami mismo, yung mga gago rito, kaya hindi namin susuplong mga sarili namin. You know, alright. Ano yung complementarity rule na iniimbestigahan nila? Na sinasabi nila, no, nag-imbestigahan kami bago mag-withdraw. Meron bang may katubig na mamalat na hot water na? Ang complementarity rule, sinasabi, ito lang ang kalakaran na pwede kayo pumasok. Number 1, tanungin nyo sarili nyo, may kakayahan ba yung bansang papasukan nyo na mag-usig na mga kriminal laban sa humanity? Gumawa ng krimen. Kung wala, pwede kayong pumasok. Kung may kakayahan at ayaw usigin dahil sila mismo yung dapat usigin, pwede rin kayong pumasok. Iyon ang iniimbestigahan ninyo kung pwede kayong pumasok. Hindi yung investigasyon na tinuturo ng Rome Statute nyo na nag-iimbestiga kayo doon sa akusado. Yun ay ginawa nyo 1 year, 7 months after maging effective ang pagkalas namin sa inyo. So yun ang tatlong dahilan. Inchorya ni Digo, yung ginawa kong pagkalas, at yung mismo Rome Statute nila. Yun ang tatlong dahilan. Yun ang dahilan kung bakit natin pinababalik. Ito ngayon yung mga issue. Illegal ba ang pag-aaresto? Illegal. Bakit? Saan ba galing yung warrant of arrest? Galing ang warrant of arrest? Sa ICC. Sa ICC. Sa ICC. Kung galing sa ICC, walang jurisdiction. So, paano magkakaroon ito ng legal basis na effective sa atin? Wala nga kayong jurisdiction eh. So, yung warrant of arrest nyo, hindi pwede ipatupad sa amin. Sabi nga ng gobyerno, walang jurisdiction. O, paano? Sabi naman ng gobyerno. Kasi, meron tayo ng Interpol. Treaty din yun. May obligasyon tayo na pag humingi ng tulong ang isang bansa na paaresto isang tao, tutulungan natin. Ang tanong ko sa kanila, sino bang humingi ng tulong sa inyo? ICC. Kaya tinutulungan namin ang Interpol. Akala ko ba walang jurisdiction ng ICC? Ba't yung tinutulungan nyo yung pinakiusapan ng walang jurisdiction? Di wala rin jurisdiction ng Interpol. Di ba? Ibig sabihin, namumulitika kayo. Gusto nyo lang patanggalin niya kasi ayaw yung manatili sa kapangyarihan. Gusto nyo manatili sa kapangyarihan. Ang hadlang sa inyo ay si Digong at si Sara Duterte lang. Kaya nga lang ma-eliminate nyo. Yan ang katotohanan yan. Yes! Okay, madalit sabi. Kung ano ang mga dahilan nila. Paliwanag ko sa inyo na kahit anong dahilan na binibigyan na, kaya nagkakabuhol-buhol sila sa mga sagot nila. Ito pa. Ipagpalagay na valid. Ipagpalagay mo na may jurisdiction mo ng bugoy na yun. Tanong, kung may jurisdiction, halimbawa, valid yung warrant. Halimbawa, ipagpalagay mo ng valid, ha? Anong sinasabi ng batas natin? Natin muna, natin. Pag mayroong warrant of arrest galing sa labas, hindi mo basta pwedeng ipatupad. Bakit? Kasi may sarili tayong sistema legal. Ang sabi ng saligang batas natin, bago isang tao maaresto, makinig kayo, kailangan may warrant of arrest na galing sa hukuman. Kailangan examinin ng judge, personal,
may ebidensya bago siya mag-i-issue. O, itong warrant of arrest. Ito ba dumaan sa lokal na hukuman? Hindi. O, so paano ngayon masasabi mo na legal? O, ipagpalagay na natin na tanggalin mo muna yung batas ng Pilipinas. Anong sinasabi ng Rome Statute? Yung batas nila. Yung kanyang Section 59. Sabi doon, pag nag-issue sila ng warrant, i-repair nila sa bansa kung saan nandun yung tao aresto rin. At ipapadaan muna sa judicial authority, sa isang hukuman. Hindi rin nila dinan, kinulong nila, dinitini, inaresto, tapos tinakas na nila. O, illegal pa rin. So kahit anong gawin nila, talagang illegal. O, so yun o, ipaliwanag nyo mabuti, kahit anong anggulo. Kung kayo magpapapaniwala, alam nyo, yung mga Pilipinong nagmamagaling, international expert law daw sila. Pati na yung mga may senador dyan na nagmamagaling din. Teka mo na, huwag na kayo. Basta yung mga abogado niyan, alam nyo, yan ang problema. Nung ako'y nagtuturo sa kanina yung mga picture-picture, nakaka-distract yan. Nasa photographer yan, kung hindi ka magpo-photo, wala yan. Kaya ikaw may kasalanan. Anyway, tingnan nyo, nawawala ang trend ko eh. Ang ano bang sinasabi ko? Yung nagmamarunong. Yung mga nagmamarunong. International na pati. Hindi. Nung ako'y nagtuturo, sinasabi ko sa mga estudyante ko, kahit saan kayo makarating, tandaan nyo, yung integridad ninyo, huwag nyo ibibenta, huwag nyo pa-influensya kahit kanino. Kahit maging presidente kayo, piskal, senador, judge, kung ano napag-aralan sa College of Law, yun ang ituloy nyo. Ang problema sa mga babae nating iba, yung mga abogado, yung kanilang galing sa pinag-aralan nila sa batas, nai-influensya ng buwisik nila idigong, ng ayaw nila idigong. Kaya, nakukulayan, nagiging malisyoso, hindi na tama. Kaya yun ang palaging sinasabi ko. Ako, kung kilala niyo ako, tandaan niyo, tingnan niyo ang aking programa. Ako lang ang hindi pinatawag sa Kongreso, ako lang ang hindi nila dinidimanda. Bakit? Kasi kung tama, kalaban kita o mali, ipagtatanggol kita kung tama ka. Kung ikay kaibigan ko, gaya ni Benar Abalos, napaka-close sa akin, dahil mali siya, binanatan ko siya. Walang tama, walang mali. Si Marcos, kinalaban ko senior ng 20 anyos. Estudyante ako. Pero nung inapin ng Aquino, kumalas ako sa Aquino. Ako nag-lead ng mga Marcos loyalists. 3 taon kami nagrarally dyan sa Liwasan, Bonifacio. Hanggang dyan sa harap ng American Embassy. Araw-araw. Ha? Hanggang hindi kami nagtagumpay. Di ba na, ibalik namin si Imelda, ibalik yung bangga. Yun ang sinasabi ko na kailangan, hindi ko pwede yung mga salita na, hindi pwede yung mga text, hindi pwede yung mga social media, ngayon kailangan lalabas tayo sa kalsada. Kasi hindi matitinag ang gobyerno. Anyway, so, yun o ang mga dahilan kung bakit tayo naririto sa ating estado ngayon. Kaya gusto ko bago kayo magtanong, malaman nyo na muna yung background para pag kayo nag-iisa, sakay kayo sa aeroplano, kamag-anak nyo, yung kumukontra, pwede nyo lang gamitin yan. Alam nyo. Kailangan ito kasi yung napaka-importante. Yes. Before you open your mouth. Tsaka isa pa, huwag mo kayo basta magpapapaniwala, kahit nakakampi nyo. Huwag kayo magpapapaniwala sa sinasabi nila, kahit napagod ni Digong. Kung fake news kailangan huwag kayong maniwala, basta alamin nyo muna yung mga mas yung objective na tao. Nagiging sa programa mo. O kaya ako, tingnan nyo, maraming masama lang sa akin, kaya ng mga personal ng kaibigan. Hindi ko ini-endorse ang lahat ng mga kandidato na i-endorse ng iba kong mga kasama. Bakit? Kilala ko ang mga iba Kilala kong mga personal, may mga personal na kaalaman ako na hindi sila nakapasa sa amin. Kaya ini-endorse ko lang palagi si Bongo, si Bato, si Kibuloy, at lately,
Gusto ko si Jimmy kasi masyado Jamie Bondong. masipag, mag-organize ng mga rally para kaibigan. Meron din akong isang nito sa kaibigan ko. Pero, kapangalan ko pa, Pilido. Pero yung ibang basta yung ibang hindi ko binabanggit. Mawalang galang na. Sorry na lang. Meron akong mga ini-endorse na iba. Mga kilala ko kasi, alam kong hindi ko pwede, alam ko kasi, alam ko ninyo, ayaw natin ng mga ibahan sa bumalik. Ayaw natin ng mga natin na maupo. Pero kung ipapalit din natin, pareho din, mga nagbabalat kayo lang, hindi mo po pwede. Babalik tayo, useless lang yung ginagawa natin. Kailangan, sundin natin yung sinabi ni Inday Sara. Ano nandito sana? Sabi, kayo ba nandun? Nung dumating si Inday? Yes, March 9. Ano sabi niya? Wala akong i-endorse. Hindi porket Duterte ang kandidato buboto niya na lang, pikit mata. Pag-aralan niyo. O sabi ko nga, mas matindi pa nga yung ano niya Sinabi niya kaya, ang sabi ko lang, hindi porket endorse ni Marcos o ni Duterte, boboto niyo. Pag-aralan niyo mabuti. Di ba? O yun yun na, mas matindi nga si Inday, pero Duterte na Kaya sabi ko, maging ano nga tayo. Pag-aralan, suriin natin. Yun ang sinasabi ko. So anyway, mas mabuti yung, kasi ayoko talaga ng balat kayo pala. Gaya ng kapatid. Kahit anong gawin niya, talagang bagsak siya. Pinabanata ko siya sa programa ko halos araw-araw. Kasi, tignan niyo, yung Senate hearing. Ano bang makakuha natin sa Senate hearing? Lahat naman ng sinasabi na doon, alam na natin. Di ba? Alam na natin Illegal lahat ang ginawa niya, kaya tingnan niyo, pag tinatanong, hindi mo naman laman, tuturuan sila. Yan ang sinasabi ko. Ginagawa niya, kumukuha siya ng boto sa Marcos, kumukuha siya ng boto sa atin. Katunayan, hindi mo talaga mapagkakatiwalaan. Marami yung ganyan. Yung iba naman, hindi yung mga iba, tingnan nyo, magaling kayo mabuti. Tingnan nyo yung mga kabila. Marunong, magagaling, supposed to be. Nagpapakita na kalaban sila ng masama, kalaban ng ano. Pero hindi sila umiimik. Ha? Tingnan yung kandidato iba dyan, yung mga dating senador. Si Ping. Ping, huwag ka magalit sa akin, magkaibigan tayo. Pero, you haven't said anything against the illegality of the arrest of President Duterte. And you pretend, you picture yourself as one who is upright and against all kinds of illegality. Patahimik ka. Ikaw din, sisto pa ito. Kapatid mo, nagsasalita, hindi siya re-electionista. Ikaw re-electionista ka. I'm sorry, Pia, magkaibigan tayo, sis tayo, pero hindi ka rin umimik. Hindi po pwede yan. Kailangan umimik kayo. Alam niyo naman, illegal Yang si Tol-Tol na yan. Tol, kilala niyo yan, di ba? Isa rin. Nung tinanong, illegal ba o hindi? Ano yung sagot? Hindi naman illegal ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, kung emosyonal. Emosyonal, sabi ni Karen Davila, abogado ka! Illegal ba o hindi? Ano yung sagot? Antayin ko na po Supreme Court. Sus Marios. Samantalang tinulungan ito ni Presidente, hindi ito lalabas. Pero unang pagkakataon na tumalong sa kabila, tumalong. Anak, tinamay. Grabe. Kaya maraming silang ganyan. Mabuti pa ito si Willie. Si Willie. Si Willie, nagulat ako na hindi siya miyembro ng grupo. Kausap kami. Willie, sino William Bakit wala ka sa partido? Sir, hindi naman po ako inimbitahan ikaw ang unang in-endorse ni Presidente sa Davao Wala pa yung mga
Mga kandidatong yan. Eh, nahihiya naman ako na pipilitan ko yan. Nag-aantay ako ng imbitasyon. Hindi ako natanggap. Kaya naging dependent na lang ako. Pero yun, ang kagandahan naman dito kay Willie, minimenos nila. Pero ito, walang issue ng korupsyon. Walang issue ng pagnanakaw ito. Matulungin sa tao. Humble na tao galing sa mababang strata ng lipunan. Kaya mapagkakatiwalaan. O kaya ini-endorse ko rin. Hindi mo kayo ba? Maniwala kayo. Pag-aralan nyo maigi. Tanungin nyo ang kanilang na-record. Magugulat kayo. O, so, bubuksan ko na ang lamesa para yung mga tanong ninyo sa online voting, whatever, kung anong problema nyo, sagutin na natin. Okay? Ang unang tanong, anong unang tanong? May sinulat mo yung tanong? Kala mo, Mother Stella, kala ko may sinulat ka ng mga Meron po, meron. Sino yung naka-assign sa question? Susie, where are you? Yan na. Ang patanungin mo, yung nagtatanong niya, siya magsalita. Tawagin mo. Sige, basahin yung tanong. Basahin na lang daw ni Susie. Ang unang katanungan ko, Atty. Panero, ay ano ang maasahan natin sa kaso ngayon sa kalagayan ni PRRD? Ganito. Ano yung istorya doon sa, di ba nandito ako nung Nine. 9? Una-una, hindi ko nga alam yung 9 eh. Naalala ko na lang the day before, the 8. Kaya nung, kasi nag-uusap kami ni Digong, parang hindi niya rin nabanggit eh. Sinabi namin mga kwento-kwento, hindi niya nabanggit na. Meron pa lang. Masasalamat. Kaya nung malaman kong merong 9 the day before, dali-dali akong bumili ng ticket. Kaya nakarating ako. Kaya nagulat siya eh. Kasi pareho ko. Hindi niya alam na darating ako. Hindi ko rin alam na darating siya. Kaya nung dumating siya, nag-tiktok ako noon. Nakita niya ako, nasa stage siya eh. Tapos na-speech na lahat. Saka pala, kita na lang tayo. Kailan ba yun? 9 yun, di ba? 10, nung 9 ng gabi, nag-text ako sa isang grupo. Kailan ba ako? Ano oras ba dinner? Kasi usually pag natatapos yung gathering, may dinner. Hindi naman ako sinagot. Pero akala ko wala. So naging 10. 10 na. Dapat paalis na ako ng 10. Pero dahil hindi pa kami nagkakausap, minug ko to 11. Nag-text na naman ako. Sabi ko, 10 na. Mama, meron bang mamaya? May dinner ba mamaya? Hindi rin ako sinasagot. Yung mga abogadong iba na alam naman nila na nandito ako. Nakita-kita naman. So 10, since walang sagot, di ko malaman. May lunch pa, may dinner pa, wala. So yung mga kaibigan ko, niyaya akong pumunta sa isang island. Punta kami sa palengke, kumain, madali sabi. Nag-aantay ako ng tawag ni Digong. Wala akong narinig na nag-ring. Noong gabi ng 10, noong 10 o'clock yata, binuksan ko telepono. Sabi ko, 3 times ko lang tumawag si Digong. Nang tanghali, nasa kabilang island kami. So dali-dali akong tumawag dun sa kanyang aid. Kausapin ko nga ako si PRD. Sir, nagko-close door meeting sila. Hindi ako makapasok. Sabihin mo, pag nag-break, tumawag ako. Opo. Tinawagan ko rin si Mama Nenet. Kasi sabi niya, nasa kwarto na ako, tutulog na ako. Pagpasok dito, sabi ko tawagan.
So 10 yun hanggang mga 10 o'clock ng gabi. So nantay ko ng tawag, 11, 12, walang tawag. Tinext ko. Tapos ang meeting, sir, hindi pa. Meeting. Sino mga ka-meeting niya? Yung mga abogado na nandito. So, sabi, alauna, may kausap akong general. Ano balita? Sabi niya, confirm. Arrest ko yung si Tino. Kausap ko na si General Torre. Anong plano? Plano? Dadali sa krami. Sabi ko, may warrant of arrest ba siya? Galing sa ICC. Inaantay daw nila hanggang alauna. Meron lang sa website na, basta wala pa silang papel. So, lalong kailangan makausap ko si Bingi. Kasi hindi ko alam ang plano eh. Wala akong kamalamayan anong pinag-uusapan nila doon. Kasi, ang iniisip ko, kung ma-arrestuin ito, kailangan ma-neutralize ito. Maraming tao doon. Kaya nga, 1 billion tayo doon na sasalubong sa kanya. Kaya hindi ko nga alam yan eh. Nalaman ko yun ng alauna. Dahil, alas 3 na madaling araw. Kasi lahat, pati yung abogado, nang isa sa kanila, tinatawagan ko rin para malaman ko ano, napag-usapan mo. Plano nyo. Alas 3, tumawag ko yung abogado. Sabi ko ng sitwasyon, sir, pinapala sa akin yung petition for temporary restraining order. Bakit yan? Dapat habeas corpus. File nyo. Denied yan. Wala yan. Tagal yan. Kasi earlier, nung nasa kabilang island ako, in-interview ako, tagal, sa oras. At sinabi ko doon, yung kinento ko sa inyo, wrong statue, tagal ko kinento yun kasi nandun yung attorney konti-konti. Pinagpasok ko yun. Lahat ng mga sinira ko. At sinabi ko doon, tinanong ko siya, anong gagawin mo kung nga-arrest ako? Habeas corpus. Sinabi ko nila, habeas corpus. O nga na rin sabi, alas 3 na madaling araw, kung nalaman ang plano na talaga, at saka alam kong alis ni Digo, ang sabi sa akin, yung staff, alas 11, madali sabi, pwede kaya lang, siya, ibang airline siya. Pero ako, alas 11 ako, PAL. So pwede pa kami magkita-kita doon. Pareho naman kami terminal 1. Ang problema, minug niya pala. Naging alas 7, ang dating 9, ang alis ko 11. Sabi ko, so gusto kong bumili. Wala, hindi ka na rin. Madaling sabi talaga. So alas 3 na umaga, may tinawagan ako, malalaking grupo. Kailangan, siya po, arresto si Rudy, hindi ko. Kailangan ako, sir, milyon tayo doon. Anong oras ang dating? Sir, alis dito na alas 7. Nag-uusap kami alas 3 sa madaling araw, ha? Di ang dating dito alas 9. Mga ganun, 9:30. Ano sabi sa akin? Sal. Anong oras mo kayo? 4, 5, 6, 7, 8, 9? You think ngayon all at this time tulog lahat ng tao? How can we mobilize millions of people? Tama naman mo siya doon. Ipadelay mo, hindi na ako pwede. Wala. Kung nga nakakausap, hindi ko nga lang na gano'n ang plano eh. Pangalawa, knowing Digong, hindi mo papayag yun. Kailangan mapaliwanag mo sa kanya muna ng gusto yun. Pero nag-desisyon na. Saka hindi yung takot ma-arresto yun. Yan ang katotohanan talaga yan. Talagang lalabanan niya, hindi, mahala na kayo sa buhay ko. Basta ako, ready ako harapin nila. O yun ang nangyari. So, nung dumating ako doon,
Na-arresto na siya. Alam mo na ako dumating eh. Dumiretso ako ng Villamor. Kasi akala ko nga, grabe ang sabi ng General Torre. Wala pa sa General na kausap eh. Yung pala, diretso na sa Villamor at plano na sa hig. Kaya nga dapat habeas corpus kagad ang pinahal. Eh hindi rin ako pinapasok. 2 beses ako nagtaka. The first time, hihingi daw muna ng permiso. Sa gate 3 ako eh. Okay ko. Pangalawa, ayaw talaga pumayag, kaya kinuha ko yung media. I heard in the media, sinalakay ko yung gate. Ayaw ko kung nakita niyo yun. Sinalakay ko at doon ako na gano'n, nagsalita. Nang gusto. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.